Tatlong Pilipinang guro ang kabilang sa 19 na namatay sa sunog sa isang mall sa Qatar. At bagamat undocumented ang tatlong Pilipina, tutulong pa rin daw ang gobyerno para maiuwi ang kanilang mga labi sa lalong madaling panahon. Saksi si Marisol Abduraman. Halos mabalot ng makapal na usok ang lugar na ito sa Doha, Qatar kahapon. Matapos masunog ang Villaggio Mall dito, hindi magkanda-ugaga ang mga otoridad sa pag-apula sa apoy. Pati helicopter sumaklolo na. 19 ang iniwang patay ng sunog, kabilang ang 13 bata. Kasama rin sa mga nasawi ang tatlong Pilipinong guro ng Gempansi Nursery School na kinilala ng ating embahada roon na sina Maribel Orozco, Margie Yekyek at Julie Ann Soco. Namatay dahil sa smoke inhalation doon sa nangyaring sunog sa Qatar, specifically doon sa Villaggio Mall sa Doha. Ayon pa sa Department of Foreign Affairs, itinuturing na undocumented ang mga Pilipinong nasawi. Gumamit daw sila ng tourist at business visa. They went there as tourists. Baka hindi ho sila dumaan sa proseso ng as workers. Bagamat undocumented, ang tatlong Pinoy na nasawi sa sunog sa Qatar, ginagawa naman daw lahat ng gobyerno ang paraan para sila'y matulungan. Una na nga rito, ang paghahabol para sa kanilang benepisyo at nang maiuwi agad ang kanilang mga labi sa bansa sa lalo madaling panahon. Yung tulong ng OWA ay sa pamamagitan ng services, no? So yung repatriation service na yan at pagdating sa airport, nandyan ang OWA repatriation team para tumulong na ma-facilitate yung pag-release ng human cargo. Inaalam na rin ng DFA kung undocumented din ang isa pang biktimang Pilipino na si Michael Orozco na naospital pero ligtas na sa kapahamakan. Paalala muli ng DFA sa mga mangingibang bansa, lalo na sa mga naghahanap ng trabaho. Kailangan dumaan sa tamang proseso, para they're always protected. Patuloy pang inaalam kung ano ang sanhi ng sunog na nagmula raw sa isang child care area sa mall. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Samantala, hindi sumipot ang mag-asawang Raymar Santiago at Claudine Barreto sa preliminary investigation ng reklamong isinampa nila laban sa kolumnistang Simon Tulfo. Balak naman ang kampo ni Tulfo na gamiting ebidensya ang bagong video na patunay raw na hindi siya ang nagsimula ng away sa airport. Saksi si John Consulta. Sa videong ito na inabot daw ng isang pasahero ng Cebu Pacific sa kampo ng mga Tulfo, makikita si Mon Tulfo at nakatalikod na nakapik na lalaking na kaibigan daw ni Raymar Santiago na si Eduardo Atilano. Maya-maya, maririnig na ang maanghang na salita at biglang pagsampal kay Tulfo ni Atilano. Patunay raw ang videong ito na hindi siya ang nagsimula ng gulo. Bigla na akong nakatanggap ng sampal. Yun ang pinaka-insulto na matanggap ng isang lalaki, yung sampal. Kaya nag-react ako. Malalaman ngayon kung sino yung agresibo, sino yung mga aggressors. For the video to be admitted as part of the evidence, you have to, the court will summon the person who took the video. Okay na po ba, sir? Pumayag na po ba na haharap na in open court? Or are there still negotiations going on? In due time, we'll come to that. Pero pagkataka ng kampo ng mag-asawang Claudine Barreto at Raymar Santiago, bakit iilang segundo lang ang bagong video? Kaya naman nag-alok sila ng pabuya para sa makapagbibigay ng buong video ng pinagsimulan ng kanilang away. Huwag po tayong basta humusga, doon sa mga nakikita natin sa mga internet sites. Tandaan po natin na tigi-ilang segundo lamang po yung nakikita natin. Kung maaari nga po, inuulit namin yung aming pahayag noong una pa man na kung sino man yung nakakaalam at mayroong video ng buong pangyayari, ilabas na lang po natin at tulungan po natin na malabas yung katotohanan. Wala namang tugon ang kampo ng mag-asawa sa hindi nila pagsipot sa preliminary investigation kanina sa reklamo nilang physical injuries at paglabag sa child abuse law laban kay Tulfo. Tinanggap na ni Tulfo ang kopya ng reklamong inihain sa kanya. Sabi niya, malabo raw na magkaayos pa sila ni Raymar at Claudine. Pinupush ng ibang grupo na magkaroon kayo ng reconciliation with their camp sa ngayon? Sa ngayon malabo Malabo. At saka kailangan nilang pagdusahan yung kailangan mabigyan ako ng hostisya. Nag-aayon rin ng motion to consolidate ang mga abogado ni Tulfo para pag-isahin na lamang ang mga magkakahiwalay na reklamo ng kampo ni Claudine at Raymar laban sa kolumnista, gayon din ang mga reklamo nito laban sa mag-asawa. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.
Kung nasa na balita, ikaw tangligan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Reporter's Notebook at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.